Crispy, isa na siguro sa pinakaayaw nating maranasan ang magkaroon ng LBM o diarrhea. Nakakakaba at nakakaabala ito, lalo na kapag nasa biyahe o nasa labas tayo ng bahay, Leslie. Naranasan mo na ba yan, Prof? Oo naman. Ako naranasan ko na rin. Nasa bus ako, papunta ng Baguio. Talaga, matagal yung bus stop. Oo. Tutiis talaga ako dun. Sabi ko, sige, bahala Iba talaga na. yung pakiramdam, no? Parang hindi mo alam kung bababa ka ba o ano. Yes. Pero alam niyo ba na ang akala nating simpleng diarrhea ay maaaring sintomas na pala ng gastroenteritis o stomach flu na nakakahawa raw? Naku para linawin po yan at mabigyan po tayo ng tamang payo, makakasama po natin ngayong umaga si Doc Rafael Cabotsan Martirez or Doc Raf. Good morning, Doc. Welcome to Rise and Shine. Good morning sa ating mga makikinig. Rise and Shine, Doc Raf. Doc Raf, kailan po natin malalaman na hindi na lang pala simpleng diarrhea ito, kundi isa na palang gastroenteritis o stomach flu? Actually, diarrhea in itself, hindi siya yung diagnosis. No? Diarrhea is more of the symptom. No? So, siguro mas okay kung i-differentiate natin siya between diarrhea na infectious, no? Infectious causes versus diarrhea na non-infectious. So, bilisan ko lang, ano? Yung mga non-infectious causes, for example, uminom ng gatas, tapos lactose intolerant pala. Okay. No, or medyo nasobrahan sa fiber, no, nasobrahan sa mga pagkain na medyo nakakapanikmura, no. Yun yung mga minsan nagtatae pero wala naman talagang nakakahawang cause, no. On the other hand, yung tinatawag nating stomach flu, actually medyo misnomer yun, ano. Kasi when we say flu, we think of influenza, no. But we're actually talking about viral gastroenteritis, which is actually caused by norovirus and rotavirus, no. Not really flu, no? So, Evident dito sa Pilipinas yun. yes, very common Okay. naman siya, no? Alright. So, we have viral gastroenteritis, we also have bacterial, and we also have yung protozoal, yung mga amoeba, mga ganon, no? So, nakakahawa rin talaga ba itong stomach Chances flu are natin na infectious gastroenteritis? Kasi ako infectious madalas ako gastroenteritis. mag-gastroenteritis. Oo. O parang siguro twice. You got some gut problems. Ay! Diba? Yun. Gusto ko yan. Sino-sino po ba yung mga mas madalas po na mahawahan po nito o magkaroon po nito? Well, definitely nakakahawa siya. So, yung most infectious diarrhea cases, yung tinatawag natin na fecal-oral transmission. So, let's say yung pasyente na infected, no, medyo na-contaminate yung kamay, kumalat doon sa pagkain. No? However, merong isang type ng virus, specifically yung norovirus. Okay. Ang distinction kasi niya, uso dito yung pagsusuka. Okay. No? So, among those causes ng diarrhea, yung norovirus, kapag sinuka ng patient, pwede mag-aerosolize. So, yung suka niya mapupunta sa hangin. Pwede ka rin mahawa via that. No? And of course, mas susceptible dito, yung mga mas mahina yung resistensya, specifically yung mga sobrang bata pa, yung mga may sakit, may diabetes, no? May mga pamatagalang sakit, tsaka yung ating mga lolo't lola. No? Pero tandaan natin, kahit perfect yung ating kalusugan, kapag tayo na-expose sa ganito, most likely tayo mahawa pa rin. No? So it's still best na we practice frequent hand washing. Ayun. Okay. Doc Raf, ano po ang tamang paraan sa paglinis, sa pag-disinfect ng mga plato, gamit, banyo, para hindi mahawa yung buong pamilya? Kasi I think sila yung pinaka-most susceptible once you'll have this kind of viral gastroenteritis. Actually, usually ang Filipinos, very particular naman tayo sa paglinis ng mga pinggan. So usually hindi yung pinggan yung issue. No? Una, yung water source, yung pinaghugasan, usually yun yung issue. No, kapag galing sa gripo, no. Pangalawa is yung sponge na pinapanghugas. No? So dapat medyo dalasan natin yung pagpalit ng sponge. And then lastly, yung storage area ng mga plato, no. Tsaka misa kasi kapag nilagay na nila sa drawer, malinis naman yung plato, pero madumi pala yung pinaglalagayan. No? Ayun. Kapag po naman meron ng gastroenteritis, pero syempre yung iba, iisipin nila, kumbaga parang diarrhea lang. Okay lang ba uminom agad ng mga loperamide? Actually, no. Okay. Kasi yung diarrhea, actually hindi siya yung mismong sakit eh. No? It's just our body reacting to the infection. No? So kailangan natin ilabas. May mga certain infectious causes kasi that release toxins. No? May endotoxins, may exotoxins and such. No? So part of the mechanism is kailangan ilabas ang katawan. No? So ang ginagawa naman ng mga ganyang gamot like loperamide, yes, it kind of prevents, no, or reduces the diarrhea, yung paglabas. So instead of mailabas mo yung mga toxins, lalo siyang maipon sa katawan, which could lead to complications. Okay, what could be the worst case scenarios for people who won't treat itong stomach flu nila or the viral gastroenteritis? Ang most common, of course, is dehydration. No? Dehydration can lead to
to a lot of different things like shock, no? Sepsis, no? And pwede rin mahirapan ng puso. And syempre, sometimes yung mga simple na sakit kapag napabayaan na neglect or maling gamot yung ininom, pwede maging matindi mauwi sa pagkaka-hospital. Okay. And yung tamang treatment option para sa mga ganitong klaseng sakit, Doc? Consult early. Yes. Ayun. Mas maganda talaga pumunta na sa sa hospital para makapagpa-check up. Siguro kasi minsan parang binibilang yan nakailang dumi ka na ba? Nakailang suka ka na ba? Yeah. When's the right time po para pumunta ng hospital? Well, if yung individual, yung patient ay nasa high-risk group, for example, buntis, Okay. masyado pang bata, may diabetes, may sakit sa puso, lolo't lola, dapat agad-agad, as soon as possible, within 24 hours. No? Kasi mabilis yan. And sometimes we don't really treat the cause itself. For example, sa viral gastroenteritis, mabilis yun. No, very fast yung onset of symptoms niya, pagsusuka. So it might not be the virus as the problem, kundi yung symptoms which could lead to complications and dehydration. Dok, napapasok ko lang bigla sa isip ko kasi you've mentioned there are three, you'll have the viral, bacterial, and the protozoan. I know iba naman si protozoan, si amoeba, pero di ba sometimes you're being diagnosed for amoebiasis. What's the diff dun sa amoebiasis versus this protozoan gastroenteritis? Well, different yung nagkukos nun. Okay, no? pero But- kasi hindi pupunta ka rin sa ospital, sobrang sakit din siya mo, dehydrated. I mean, for the sake of information and then, Doc, how could be different? Well, different yung actual na nagkukos. Okay. No, kasi for example, yung viruses, they're very different from bacteria, tapos very different naman si amoeba, Okay. sa mga protozoal infections. However, sometimes the treatment can be quite similar. Okay. No, it can be quite similar, no? Usually, ang cornerstone yan is yung supportive treatment to reduce dehydration, and of course, antibiotics and other medications for the infection itself. Okay. No? Si Doc, 24/7 yan. Kapag Kaya nga, kailangan mong pwede kayong magpa-teleconsult. magpa-check up sa kanya. Social media accounts, Doc. You can search us on Facebook. Kami po ay Doki Medical Clinic, DOKI. Kami po ay 24/7 teleconsultation service. Message lang po kayo. Meron kami Okay, mga okay. triage officer Alright. available. Ang maraming salamat sa inyong oras, Dr. Raf.